Yun, pinagpalang umaga po muli, si Kuya Bards. Salamat. Ah, Muling binigyan ng pagkakataon para makapagbahagi ng iyong salita. Isang malaking pribilehiyo. Ah, Kaya, yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ah, sa mga pastor ng COH, salamat. Ginamit kayo ng Lord para ah, magkaroon ng malalim na pananampalataya ang bawat isa sa amin. Salamat sa Diyos na paggamit sa inyo. Kaya ngayon nakakapagsalita ako sa biyaya ng Lord. Kaya kunin niyo na po yung inyong Biblia at manalangin po tayo ng saglit. Magpuri tayo sa Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong pag-iingat na binigay sa amin sa buong magdamag. Salamat sa kalakasang pinagkaloob niyo, Panginoon, sa amin. Panginoon, dalangin na linisin niyo yung aming mga puso at isipan, Panginoon, upang kami ay makalapit sa inyo. Dalangin namin po sa umagang ito na ikaw yung maitaas, ikaw yung mapapurihan, Panginoon. Dalangin na itago niyo po kami sa inyong likuran. Ikaw yung mangusap sa bawat isa na makakarinig, Panginoon. Alam po namin na kami ay mahina, kulang, pero sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ihayag namin ang iyong kalooban, ang iyong salita. Mapuspos nawa ang bawat isa na makakapanood nito upang maunawaan ang iyong salita. Panginoon, sa umagang ito pinagkakatiwala namin ang gawain ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, sige po. Kanino at sino yung nais natin na may padama? May padama yung ating pagmamahal o pag-ibig. Kanino po natin nais ipadama yung pagmamahal ng Diyos o yung pag-ibig natin? Alam ko po na marami tayong mga patotoo patungkol kung paano tayo maipapadama yung pag-ibig natin sa isang tao. Pero personally sa akin po, sa pamamagitan ng aking asawa, isang patotoo na makikita mo kung paano niya pinapadama yung pag-ibig niya doon sa aming mga anak o maging sa akin. Nakita ko po doon na nandun yung pagkalinga niya doon sa mga anak namin, pag-aabyad ng mga damit, pagpaplansya, paghahanda ng pagkain tuwing umaga. Nandun din yung kaunting sermon, kaunting sermon para kasi sa totoo lang na mahirap gumising o manggising ng isang kulang yung tulog o gabi na matulog. Doon nakita ko kung paano ipadama ng pagmamahal ng asawa ko dun sa mga anak. Kaya alam ko meron din kayong kwento patungkol dun sa mga anak nyo o kaibigan nyo o mga magulang nyo na naipadama nyo yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagkilos o paggawa natin mga bagay na magpapasaya sa kanila. Yun yung paraan natin para maipakita yung pagmamahal natin dun sa isang tao. Pero yung ating pag-uusapan ngayon, yung ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili.
Kung meron po kayong Biblia, pwede nyo pong sabayan ako na basahin yung talata mula sa Aklat ng Unang Juan, Kabanata 4, talata 16. Dito po yung kwento na ang Diyos ay pag-ibig. Hayaan nyo po akong basahin mula sa talata ng 16. Sabi po dito, nalalaman nating tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen. Ang Diyos, malinaw po sa talata na to na sinabi na ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po dun sa John 1:16. Sino ba yung totoong nagmamahal sa atin? Sabi po dun sa verse 10, ang totoong pagmamahal ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi yung pagmamahal natin sa Diyos. Pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Yun po yun sa Pinoy version na binasa ko mula sa verse 10. Pinapakita dito na naunang umibig sa atin ang Diyos. Nauna ang pagmamahal niya kaysa pagmamahal natin sa Kanya. Dito lang na ipinakita na mas nauna siyang umibig kaysa sa atin. Na sa pamamagitan nun, makikita natin doon yung sabi niya doon sa verse 10 na pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus bilang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Marami na tayong nabasa na talata na nagpapatunay na si Jesus ang naging sakripisyo para mapatawad yung ating mga kasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo na sapat at kumpletong kabayaran ng ating mga kasalanan, na siya yung naging punong pari natin, siya yung naging tagapamagitan natin sa Diyos, na yung ating mga panalangin ay tunay na makakarating sa Ama. Kaya malinaw na sa kanyang pag-ibig, nararapat lang na papurihan siya, nararapat lang na ikuwento natin sa iba yung ginawa niyang sakripisyo, yung binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa katiyakan ng ating kaligtasan, sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bilang magulang at kapatid at kapamilya sa pananampalataya, paano ba natin may paparamdam ang ating pagmamahal na natanggap natin sa Diyos? Dapat lang na mahalin natin ang isa't isa. Tama po, ano? May papakita natin yung natanggap nating pag-ibig mula sa Diyos na pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus na ginawa niya doon sakripisyo doon sa krus, na nararapat lang natin na mahalin din kung tayo ay nagmamahal at inaamin natin na may pagmamahal tayo sa Panginoon. Kailangan makita doon sa gawa natin na may pakita natin na mahal din natin yung ating kapwa, lalong higit doon sa kapwa natin mananampalataya at di mananampalataya, na makita sa buhay natin kung papaano kumilos yung Diyos na buhay sa buhay natin, na Diyos na tinanggap natin, Diyos na sinampalatayaan natin. Hindi makita yung buhay natin, kundi makita yung Diyos na tinanggap natin. Sa panong paraan
natin ito mapapakita yung ating pagmamahal sa isang tao na nakakasalumuha natin. Nandun yung pagdamay. Pagdamay dun sa mga sa panahon na meron silang mga pagsubok na pinagdaraanan, nandun yung pakikinig, pagpapalakas ng loob at umaasa sa kanyang gagawin o gagawin sa kanya ng Panginoon, na kung papaano binago tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Malamang na ganun din yung gagawin niya dun sa binahaginan natin. Sabi nga, tayo yung nag-share ng gospel, ganun din, Diyos pa rin yung nagpapalago nito, Diyos pa rin yung nagpapalalim ng ating pananampalataya. Kaya doon natin may papakita yung ating pagmamahal sa isa't isa, sa kapwa mananampalataya, at doon sa mga babahaginan natin na di pa mananampalataya. Nandun yung pagdamay, nandun yung pakikinig, nandun yung pagpapalakas ng loob. At makikita rin natin na dahan-dahan tayong binabago yung buhay natin, at ganun din sa ibang tao. Kaya nakita natin doon na lahat ay mayroong pwedeng maligtas dahil dun sa pag-ibig. Kailangan lang natin na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil sa ating pananampalataya, nagtitiwala tayo sa Diyos na di nakikita, na wala siyang hindi kayang gawin. Amen po ba doon? Na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Kailangan lang natin na magkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya. Kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya na wala siyang hindi kayang gawin. Dahil sa Espiritu na ibinigay niya sa atin, kaya nandun yung makakapagbigay sa atin ng matibay na pundasyon ng ating pananampalataya at paglalim, na yung banal na Espiritu yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan, at yung mga hindi natin kayang gawin, yung banal na Espiritu, siya yung kikilos. Kailangan natin magtiwala. Kasi hindi naman bibigay sa atin yung Holy Spirit kung hindi natin ibinigay yung buong buhay natin sa Kanya, yung ating pananampalataya, yung pagtitiwala natin. Di rin natin mararanasan yung pagkilos ng Lord kung di natin pinagkatiwalaan yung ginawa niya doong sakripisyo doon sa krus. Paano ba natin masasabi na sumasa atin ng Espiritu niya? Nakipag-isa ang Diyos sa lahat ng nagsasabing si Jesus ang anak ng Diyos, at nakipag-isa din sila sa Diyos. Amen. Doon natin makikita, iyon yung talat na mababasa natin doon sa verse 15, na ang nakipag-isa sa Diyos sa lahat ng nagsasabing si Jesus ang anak ng Diyos, at nakipag-isa na din sila sa Diyos. Amen. Once na pinagkatiwalaan natin, once na nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, nakipag-isa din tayo sa Diyos. Dapat bang magpatuloy tayo doon sa pag-ibig? Sabi nga po doon sa 16 to 19, ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Napapanatag yung ating loob, dumating man dun sa araw ng paghuhukom. Mawawala yung ating takot, pinapawi ang takot ng pag-ibig. Yun, sabi nga, once na yung pag-ibig o yung salita ng Diyos, at tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, tinanggap natin ang Panginoong Jesus,
nananatili sa atin yung pag-ibig at makakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung pag-ibig ay nagpapatuloy at dumadaloy sa atin patungo sa ibang tao na nais natin na makita, nais natin na bahaginan o nais natin palakasin yung loob, nais nating bigyan siya ng kapanatagan ng pag-asa dahil dun sa pag-ibig na natanggap natin, magiging patotoo tayo dun sa mga tao na nais nating abutin. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tama po, ano? Dati akala natin na kaya tayo sumisimba, kaya tayo dumadalo sa mga gawain dahil ang alam natin, kaya ako sumimba dahil iniibig ko ang Diyos. Kaya ako dumadalo sa gawain para sa ganito. Na kailangan lang natin na maunawaan na ang Diyos yung unang umibig sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na gano'n dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang grasya. Ano ang utos sa atin? Sabi doon, ang utos sa atin ay ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Mababasa po natin yun sa verse 21. Ito yung utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kaya yung bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesus, nandun yung kaisipan na gawin kung ano yung mabuti, gawin kung ano yung kalooban ng Diyos, na maibahagi doon sa mga kapatid natin sa mananampalataya at doon sa di mananampalataya, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, na kailangan na sa isang mananampalataya ay maging blessing ka doon sa iba, maging pagpapala ka doon sa iba, maging ilaw at asin ka doon sa iba, na magliwanag sa buhay mo ang Panginoong Hesus para makita ng iba pang di mananampalataya o doon sa mga kapatid natin na mananampalataya na dumaranas ng pagsubok. At ganoon din tayo na sabi nga, magpalakasan yung bawat magkakapatid sa Panginoong Hesus. Yun. Kaya gawin natin na ipagpatuloy yung pag-ibig na natanggap natin, may bahagi natin sa iba, maging blessing din tayo doon sa iba. Sabi po doon sa unang Korinto, Kabanata 13, 4-7, pamagat po nito yung, kung buksan niyo po doon sa unang Korinto yung ang pag-ibig. Dito po, mamuhay ayon sa pag-ibig. Yung natanggap natin bilang isang mananampalataya, kailangan may ipamuhay natin. Paano ba may ipamuhay ng taong may pag-ibig o pagmamahal? Ito yung sabi doon sa 4-7 tungkol sa taong nagmamahal. Sabi po doon, ang taong nagmamahal ay matyaga. Amen. Matiyaga sa anumang bagay. Kung sa pananalangin, nandun yung pagtitiwala natin na anuman yung sagot, oo man o hindi, at saka maghintay. Yon, mahalaga na matyaga tayo sa anumang bagay, kung sa pananalangin o sa paghayo o sa mga
anumang ministeryong pinagkaloob sa iyo, nandun yung pagtitiyaga. Yung taong nagmamahal ay may magandang loob. Nakikita sa isang tao na mananampalataya na yung pagmamahal niya, nandun yung yung pagiging mabuti niyang tao. Paano makipag-usap, paano kumilos bilang isang mananampalataya. Nandun yung ang taong mapagmahal ay mayroong magandang loob. Ang taong nagmamahal ay hindi mainggitin. Alam natin yung inggit, marami yung nagiging epekto nito. Maaring dahil dun sa inggit, dahil dun sa meron sila na wala ka, yun yung tinitingnan mo, nagiging nakakagawa ka ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Lord, na hanggat hindi nawawala sa iyo yung inggit, nandun ka sa bingit ng ng pagkakasala. Kaya mahalaga sa isang tao na nagmamahal ay walang halong pagkainggit. Hindi mayabang o mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi mapagtanim ng galit sa kapwa. Ang taong nagmamahal ay hindi natutuwa sa masama. Ang taong nagmamahal ay sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang taong nagmamahal ay matiisin. Ang taong nagmamahal ay mapagtiwala. Ang taong nagmamahal ay puno ng pag-asa. Taong nagmamahal ay nagtiyataga hanggang wakas. Kaya yun, dahil dun sa pagmamahal natin, dahil dun sa pag-ibig na pinagkaloob sa atin bilang sumampalataya sa Panginoong Hesus, yung mga kabutihan na ginagawa natin, makita sa buhay natin, maipamuhay natin. Alam ko na mahirap, pero nandyan yung Holy Spirit na gagabay sa atin na gawin kung ano yung naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag mawala ng pag-asa dahil dun sa pag-ibig na yun, magpapatuloy tayo hanggang sa dulo. Sabi nga, sa karera, kailangan tumakbo lang, magpatuloy hanggang matapos, hanggang doon sa finish line. Ano kaya yung katangian na meron tayo sa nabanggit bilang taong nagmamahal o yung pag-ibig na kaloob ng Diyos? Lahat ba tayo perfect doon, Pero malamang hindi, Kasi minsan yung pagtitiwala minsan nawawala. Pero bilang nananatili tayo doon sa pag-ibig, nanatili yung Diyos sa buhay natin, sapagkat yung Diyos ay pag-ibig, magagawa natin to. Kasi araw-araw naman tayo, hindi man natin magawa to lahat sa isang araw, pero bawat araw pwede tayong baguhin ng Diyos. Kaya magpatuloy tayo, yun nga, magpatuloy hanggang wakas, hanggang sa dulo. Pangatlo, yung sa unang Timoteo, Kabanata 5, talata 8. Sabi po doon, ito yung pamagat po nun sa kwento na yun, yung mga pananagutan sa kapwa,
mananampalataya. May papadama yung pagmamahal sa iba. Meron ba tayong mga pananagutan bilang isang lingkod ni Jesus? Sabi po doon sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kaya yun, kaya kailangan yung lahat na nabanggit bilang tinatanggap natin at nasa puso natin ang Panginoong Hesus, malamang maiwasan natin to na buong puso natin siyang tinatanggap at siya na yung nagmamay-ari ng buhay natin. Makakapagpatuloy tayo sapagkat meron siyang ibinigay na Holy Spirit na gagabay sa atin. Kaya yun, kaya bilang isang disipulo, nagbabahagi ng kanyang salita, yun yung ating dapat gawin, na manatili sa kanyang presensya, sapagkat ang isang lingkod, ang isang sumusunod, kailangang magpatuloy, wag ng palingon-lingon, at tama yung motibo, kasi kung hindi tama yung motibo natin, maaari tayong tumalikod sa pananampalataya, tumalikod sa Diyos kasi mali yung motibo natin. Pero kung tama yung motibo natin na sumunod sa Kanya, anuman yung pagsubok na daanan natin, tiyak na magpapatuloy tayo. Tiyak na matatapos natin yung ating takbuhin. Kasi alam naman natin na once na napapalapit tayo sa Diyos, mas marami yung pagsubok na dumarating sa atin. Kaya yun yung tanong ulit, kanino mo nais may padama yung pagmamahal ng Diyos ngayong araw na ito? Kanino mo nais ipadama ang pagmamahal ng Diyos ngayong araw na ito? Paano mo mapapalakas ang loob ng iba nang sa gayoy madama nila ang iyong pagmamahal? Paano mo mapapalakas ang loob ng iba nang sa gayoy madama nila ang iyong pagmamahal? Marami po tayong katotohanan na nakita dito na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo nagmamahal o umiibig. Meron nang naunang nagmahal sa atin at yun ang Diyos. May papadama ang pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng taos-puso nating pagtanggap sa Kanya. Pinapakita doon na siya na yung naghahari sa buhay natin. Siya na yung nakaupo sa trono natin. Siya na yung nagmamaniobra ng buhay natin. Ano pa yung mga katotohanan din na mamuhay ayon sa pag-ibig. Mamuhay tayo na merong pag-asa. Mamuhay tayo na Diyos yung naiitaas at hindi yung ating sarili. Na malinaw na sa umagang ito na kaya tayo umiibig ay meron ng unang umibig sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy sa ganitong gawain kasi alam natin na ito yung nais ng Diyos na marami pa na maabot na mga di pa mananampalataya. Kaya yun, hanggang doon na lang po. Nawa sa biyaya ng Lord, bawat na nabasa natin,
bawat na narinig natin, may apply natin sa personal natin buhay pang araw-araw. Ngayong umagang ito, makita ang Panginoong Hesus sa buhay natin sapagkat tayo ay nakipag-isa na sa Kanya. Siya yung makita, siya yung magliwanag sa ating buhay. Sige po, ang ganda na lang po, manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin na ang iyong salita na nangusap po sa amin, Panginoon, ay may apply po namin sa personal naming buhay, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito na ang iyong salita ang magiging aming panghahawakan na magpapatibay at magpapatuloy kami sa lahat ng aming gagawin na ikaw yung naiitaas, ikaw yung napapapurihan at napapasalamatan, Panginoon. Dahil sa pag-ibig na ipinagkaloob nyo, Panginoon, dahil sa pananampalataya at pag-asa, kami ay nagpapatuloy. Tulungan niyo po kami na at bigyan ng talino, lakas ng loob para may bahagi ang iyong salita sa bawat nakakasalamuha namin, Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ito lahat sa inyo. Alam po namin na wala kaming kakayanan, pero ikaw ang magpupuno nito, Panginoon. Salamat po. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.